Sure naman ako, hindi mo lang gustong pumayat sa summer lang, di ba? Gusto mo kahit hindi summer, payat ka. Gusto mo next year, payat ka pa rin. Gusto mo habang buhay, payat ka. Para magawa mo yun, kailangan mo makahanap ng sustainable na paraan para pumayat. Hi, this is Coach Raiden. I am a NASM certified personal trainer, also a NASM certified nutrition coach. So, first step na gagawin mo kung gusto mo mag-lose ng weight nang hindi ka nagtatrack ng calories is, number one, nililista mo yung mga pagkain mo. So, kailangan natin, although hindi natin alam yung kada calories nung kada kanin, kada ulam, kada kung ano man yung kinakain mo, kailangan malaman natin at least kung ano yung kinakain mo sa araw-araw. Now, Sunday ngayon, for example, di ba? Tomorrow, Monday, hanggang sa next na Sunday, ilista mo yung mga kinakain mo. Lilista mo yung breakfast, lilista mo yung lunch, lilista mo yung merienda, and then also lilista mo yung dinner. Di naman to habang buhay gagawin mo. So, sa simula lang naman to. Now, nung nalista mo na, Monday hanggang Sunday, na-track mo na kung ano yung mga kinakain mo. Now, tignan mo yung listahan. Ano ba din yung pwede mong tanggalin? Ang unang-una mong titignan doon na tatanggalin is yung mga matatamis. So, ano ba yung matatamis na pagkain? Chocolate, milk tea, kung marami kang mag-coffee, tapos puro sugar yon, pwede mo rin siyang bawasan. Donut, next Sunday na, di ba? Ang gagawin mo ngayon, magte-take ka ng timbang. Pagka-take mo ng timbang, ililista mo siya. So, dapat pag nagte-take ka ng timbang, mas maganda siya pag yung kakagising mo pa lang and then kakatapos mo lang mag-CR, tapos kakatapos mo lang umihi. So, that way, empty yung bladder mo, empty rin yung stomach mo, and then also, wala ka pang kinakain. So, ayun nga, empty yung stomach mo. So, let's say lumabas ng 65 kilos ka. Paano mo malalaman na ano? So, di ba hindi tayo nagko-compute ng calories? Hindi natin alam yung macros natin. Hindi natin alam yung carbs, yung protein, yung fats. Paano natin malalaman na effective yung weight loss natin? Malalaman natin na effective yung weight loss. Siyempre, pag nag-lose ka ng weight, di ba? So, ang gagawin mo, Sunday ngayon, di ba? 65 kilos ka. Gagamitin mo na yung bagong approach this week. So, ang approach natin this week, sa first week, is yung babawasan mo yung sugar. Kung hindi mo kayang eliminate lahat, bawasan mo ng konti. Yung tatlong kape, yung may sugar na kape, gawin mo na lang dalawa or gawin mo na lang isa. Yung milk tea na 3 times per week or per day, gawin mo na lang 1. Kung yung extra rice mo is tatlo, gawin mo na lang isa or dalawa. Gawin mo siya ng whole week, di ba? Now, next Sunday, gawin mo ulit is ganun. Magtitimbang ka ulit. Pero dapat, same yung circumstance, ha? Dapat dahil nagtimbang ka last week, ng gutom ka, kaka-CR mo lang, tapos kakaihi mo lang, ganun din yung circumstance ngayon para fair. Dapat pag nagtimbang ka ngayon, kakagising mo lang din, and then kaka-CR mo lang, kakaihi mo lang, para empty pa rin yung bladder and then empty pa rin yung stomach. Para malalaman mo na wala talaga sa'yo is body weight, hindi water weight lang. So now, 64 ka na. Let's just say nag-lose ka ng 1 kilo. Sabihin natin medyo mabilis. Pero normally kasi mga kalahati lang na kilo yan eh. Or kung medyo mabilis, 1 kilo. Let's just say 64 kilos ka na ngayon. Kung 64 kilograms ka na ngayon, obviously, effective yung approach na ginawa mo. Ngayon, uulitin mo lang siya dun sa next na week. Abusuin mo yung approach na yun hanggang sa maging hindi na siya effective. Now, paano mo malalaman na hindi na effective? May stuck ka na dun sa weight. Let's just say after 3 weeks, 64, naging 63, naging 62. 62 kilograms ka na lang. Pagka-testing mo ulit, tinanggal mo pa rin sweets, di ba? Doon sa 4th week mo. 62 ka pa rin. So, ibig sabihin nun, baka kailangan mo na magtanggal pa. Baka meron ka pang kailangang ibawas na. Baka kasi, yung deficit na na-create ng pag-remove ng sugar, hindi na enough para ibaba ka ng 62 pa. Anong ibig sabihin? Kasi 65 ka, ito yung maintenance calories mo. Pag sinabing maintenance calories, ito yung kailangan ng katawan mo para ma-keep yung weight na yan. So meaning, kunyari, ang maintenance calories mo is 2,000, and then kumain ka ng 2,000 araw-araw, after few months, 65 kilograms ka pa rin. Kasi yun yung kailangan ng katawan mo para mag-maintain mo sa 65 kilograms. Now, yung composition ba ng katawan mo is nagbago? Hindi pa natin malalaman. Pero hindi naman natin yung pag-uusapan ngayon. Anyway, 65 kilos, di ba? Ito yung ano mo, ito yung calorie expenditure mo na 65. Ito rin yung calorie intake mo. Kaya ka na-stuck sa 65 dati, bago ka pa magpapayat. Now, nung nagbawas ka na ng calorie intake mo, binaba mo na siya ng, hindi natin alam kung gaano kababa, pero binawas mo siya, di ba? Kasi nung tinanggal mo yung sweets, definitely bumaba siya. Now, hanggang dito siya. Habang bumababa yung timbang mo, di ba, 65, nung 64, andito, nung 63, nung 62, andito na siya banda. So, pantay na yung calorie expenditure mo, tsaka yung calorie intake mo. Meaning, nasa ano ka na, wala ka na sa calorie deficit, nasa energy balance ka na ulit. So, hindi ka pwede magkaroon ng weight loss kung pantay yung calorie expenditure mo, which is yung pagkilos-kilos mo, which is yung pag-exercise mo, yung pag-function ng organs, and then also pantay siya dun sa calorie intake mo, which is yung kinakain at yung iniinom natin. Hindi ka magkakaroon ng weight loss doon.
let's say 4th week na, 'di ba? Doon sa next week, ang approach naman natin is, I'm pretty sure meron pa naman tayong mababawas doon sa kinakain mo. So tingnan mo ulit yung mga kinakain mo. Okay, ito yung kinakain ko minus sugar. Ang next mo naman na hahanapin doon is yung mga fatty tsaka oily na foods. Ganun ulit. Titingnan mo pa rin yung timbang mo, nasa ka sa 62. Ngayon, nung binawas mo yung mga oily tsaka fatty na food ng 1 week, along with wala ka pa ring sweets, makikita mo, kung 61 kilos ka na, edi effective ulit yung approach. So, di ba, sobrang simple niya. And hindi mo napapansin na yung ginagawa mo intuitive eating habang nagda-diet ka, actually, nagko-compute ka man o hindi, mapapansin mo is mas nagiging healthier ka. Kasi malamang sa malamang, yung binabawas mo is yung mga unhealthy na foods. Kung tama yung ginagawa mo, di ba? Huwag mo naman sana ibawas yung healthy na foods kapag nag-try ka mag-lose ng weight. Tinanggal mo yung healthy na foods tapos niremain mo yung unhealthy. Dapat healthy yung matitira. So, babawasan mo yung sweets, babawasan mo yung mga oily na foods, yung mga masyado mataba. Ang ginagawa pa rin natin is mas marami pa rin yung binaburn natin kaysa dun sa kinakain. Pinagkaiba lang this time, kinakapa natin siya. Hindi natin siya kinocompute ng sobra. One benefit kapag hindi ka mat ng mat para lang mag-lose ng weight is something siya na sustainable. So, from my experience, nagawa ko na parehas, no? Yung medyo intuitive and then also nagko-compute. And then nagpe-prepare ng meals and then also nagpa-pack ng lunch. Ginawa ko na siya parehas and kaya kong gawin yung pagka-count ng macros, pagka-count ng calories ng ilang buwan. Pero kung usapang taon na gagawin mo yung bagay na yun, medyo nahihirapan ako personally. So, hindi ko alam sa inyo, pero personally, mas na-find ko yung hindi pagko-compute, yung pagkakapa ng pagkain na mas sustainable kaysa dun sa nagko-compute ako, titimbangin ko, and then ipapack ko yung lunch, and then i-ref ko, i-microwave ko na lang, pagbabaunin ko na, tapos kakainin ko. Mahirap kasi yun gawin kapag meron ka ng actual life things. Like, kunyari, may social life ka. Paano kung may kaibigan ka na gaya, kumain sa labas? Wait lang, may baon ako eh. O, di ba? Parang minsan may miss out mo yung mga events dahil bilang ka ng calories and then nagpapak ka ng lunch. For benefit, bukod sa sustainable siya, is mas nakikilala mo kasi yung katawan mo. Like for example, okay, hindi ko alam yung nutrition facts ng sisig, pero napansin ko na kapag kain ako ng kain ng sisig, medyo tumataba pala ako. Now, kahit hindi ko alam yung mismong calories ng sisig, which is one Google away lang naman by the way, alam ko na sa future, like for example, na-reach ko na yung goal ko na weight. Now, pag nakikita ko yung sisig, oh, naalala ko dati, pag kinakain ko yan, tumataba ako eh. Now, hindi mo naman sinisisi yung sisig. Ibig mo lang sabihin, yung calories niya medyo mataas, although hindi mo kinumpute. Mas kilala mo na yung paano nagre-respond yung katawan mo dun sa mga certain na pagkain. Bakit mahalaga na sustainable yung weight loss mo? Sure naman ako, hindi mo lang gustong pumayat sa summer lang, di ba? Gusto mo kahit hindi summer, payat ka. Gusto mo next year, payat ka pa rin. Gusto mo habang buhay, payat ka. Para magawa mo yun, kailangan mo makahanap ng sustainable na paraan para pumayat. And also something na na-enjoy mo. Ang maganda rin dito sa intuitive eating, kind of intuitive eating na to is, binibigyan ka pa rin niya ng laya na kumain ng mga bagay na gusto mo. Hindi siya ganun ka-strict. Yun yung gusto ko sabihin. Hindi kailangan sobrang strict ng diet para pumayat ka. Paalala lang, hindi makastart ka pa lang sa gym and then also mag-diet. Huwag masyado mag-expect na meron na kagad weight loss sa first or second week. Normal lang na mag-a-adjust muna yung katawan mo. Actually, pwede ka pa nga mag-gain ng weight eh. Pero wag muna mag-expect. Now, sa third week, yon, medyo mag-give ka na ng pressure sa sarili mo na dapat naglo-lose na ako ng 1 to 2 pounds. Hindi siya exactly, pero mga ano yun, kalahating kilo to 1 kilo. And also, may mga weeks naman na hindi bababa ang timbang mo. Like for example, kung Pasko. Ganun talaga, kasi may kainan eh. Angat yung weight mo, pero okay lang. Mag-build ka ulit ng momentum. Pwede mo namang ulitin ulit yun eh. Kasi hindi ka na nag-start from zero. Mas alam mo na yung, okay, yung kinakain ko araw-araw, pag binawas ko pala tong something na to, pumapayat ako. So, maybe New Year after no holidays, pwede mo na siya ulitin. Tapos maglo-lose ka na ulit ng weight.